Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Isang tulog na lang sisimulan na ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM government ang selebrasyon sa paggunita ng 7th Bangsamoro Foundation Anniversary. Abalan na sa pag-aayos ng Office of the Chief Minister grounds para sa gaganaping kick-off ceremony bukas ng umaga. Patuloy din ang paglalagay ng mga istruktura, palamuti at mga ilaw para sa ceremonial lighting naman bukas ng gabi. Kaabang-abang din ang mga programa at serbisyo ng BARMM ministries, offices and agencies para sa ating mga kababayan. Sisimulan ng ang aktibidad bukas sa isang parada mula Children's Park hanggang Bangsamoro Government Center kung saan gaganapin ang formal kick-off ceremony. Tema ng selebrasyon ang BARMM 2026, simbolo ng pagkakaisa, alaala sa mga sakripisyo at pagpapatuloy ng mas matatag na Bangsamoro. Mga kabangsamoro, bilang bahagi ng pagdiriwang ng 7th Bangsamoro Foundation Day, magsasagawa ng iba't ibang aktibidad at serbisyo publiko ang Ministry of Social Services and Development ngayong January 21, 2026 sa Bangsamoro Government Center. Kabilang sa kanilang mga serbisyo publiko ay ang Kalye Community Kitchen, CPWD Free Massage, Mental Health Awareness Corner at kung may mga katanungan o suliranin ukol sa pag-avail ng mga programa nila tulad ng B-Cares at 4Ps ay mayroon ding help desk kung saan pwedeng magtanong. Maliban sa MSSD, mayroon din mga handog na serbisyo ang iba pang mga ministry at ahensya tulad ng libreng legal services ng Bangsamoro Human Rights Commission at Firearm Licensing Service ng Ministry of Public Order and Safety. Para maka-avail sa mga serbisyong ito, pumunta lamang at makisaya sa pagdiriwang ng 7th Bangsamoro Foundation Day. Sinilalapit na pagdiriwang ng ika-7 anibersaryo ng Bangsamoro Government, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay serbisyo ng Ministry of Human Settlements and Development. Naging matagumpay ang pagkakaloob ng 50 units na pabahay sa ilalim ng housing resettlement project nito sa bayan ng Upper at Lower Pangangkalan, Pahamudin Special Geographic Area. Ang detalye sa report ni Carmina Camid. Isang maaliwalas na awarding ceremony ang matagumpay na naidaos ngayong araw, January 20, 2026, sa bayan ng Upper and Lower Pangangkalan sa munisipalidad ng Pahamudin sa Special Geographic Area. Formal ay pinagkaloob sa mga benepisyaryo nito ang 50 units ng mga konkretong bahay na may kabuuang sukat na 49 square meter bawat isa at pinubuo ng isang kwarto, sala, kusina at palikuran na kayang lumaban at handang tumayo sa panahon ng mga kalamidad. Sa kanyang pambungad na pananalita, pinagtibay ni MHSD Bangsamoro Director General Esmael Ibrahim ang serbisyo at pangako ng ministeryo sa munisipalidad ng Pahamudin. Na malabong ko na kami na sa kami siya sa Ministry of Human Settlements and Development, nasa una na yata ng Chief Minister na si Sir Sami Gambar, si Abdul Rauf Makakuha, na doon nga inisalig sa kami sa malabong ko na kinasalig noon na Chief Minister na ipatuma namin. So kami asangan sa kanbay sa mga development projects kanong mga munisipyo, dapat mga project kami noon. Ano pa mga project o gaya na nisita kaumanan sa mga project yan. Katarbang ko so chairman no Imayalep so andang at chief minister na yanin panutuma sa akin mismo mapakaya matawta alinin na tingin na iyatingin mapiatingin na i-develop tano tingin ipahamudin kayo na niya patingin ipamanin na isa kano Pidtawa Foundation no kinanjihad kano timpo ang timpo puntingin ng mga mapasang na di ko ito pulpatanan at ito masaraki, chairman tano, so noon na chief minister sa pamanin at tabang-tabangan tano, ima-develop tano, inya ba ang munisipyo na Pahamudin. Ang naturang housing project ay nagkakahalaga ng 23,205,898 pesos na pinondohan sa ilalim ng General Appropriations Act of the Bangsamoro o GAAP 2021.
Mula pa sa Tawi-Tawi, personal ding naglahad ng kanyang awarding message si MHSD Deputy Minister Aldin Asiri. Makasaysayan sa inyong lahat dahil simula ngayong araw na to, siguro sabi nga nila, dahil i-award na sa inyo officially, sabi nga ng English, it is your house that you can really call their own. Ibig sabihin, panatag na ang loob ninyo, itong mga bahay, pwede na sabihin sa inyo na talaga after ng awarding ceremony na to. Inshallah, dito sa mga bahay na to, dahil sa inyong sakripisyo, dito niyo rin natin pupunuin ng mga pag-asa. Sabi nga kanina na Sir DG, ma-instruction doon ng ating mahal na Chief Minister, hanggat maaari yung development ilalagay dito kahil nga napaka-historic ang lugar na to at deserving ang lugar na to para magkaroon ng development. Kaya ang MHSD po, ang BARM government, hindi lamang po tayo nagbibuild ng mga bahay. Hindi lang po tayo gumagawa ng mga houses, hanggat maaari gagawa tayo ng komunidad. Lubos na pagkalugod at pasasalamat naman ang mensaheng ipinaabot ng mga benepisyaryo ng pabahay. Sabab sa iningay na MHD Bioman ya, na makajukur kami kaginan to ba, uli ka na sabab sa Bioman ya na dinahin niya masampay kay mga walay niya maskuha na mapya. Sobra kinapya na ginawa namin. Kaya kinagalugaluin niya nakaanggisal kami walay, di ka na basta-basta walay, ka mapiyas kanina walay. Talagang komportable lang. So as a family, na talagang komportable. Di ka na sa kanin basta-basta walay mo na kuha ka talagang mapya walay. Swerte kaya di isa ko swerte, ka nakaabela ko sa niya walay. Madaka kaya di badalo sa swerte kami kung ged ka. Isa kami nakaabel sa ni awalay talagang mapya panglaban talaga sa niya sal kami ni stiligo man na calamity kadalam bangin sukurang kami kano BARM government kano MHSD sa kinaanggenin sa niya awalay kana basta-basta walay ka sublay kapyan bali pagsukuran namin so MHSD ka so pamilya nami gagilkan dati sa baha nasaguna na komportable din. Di ka na dumunam sa di mauma na baha o ged na safety sa pamilya nami. Ang munisipalidad ng Pahamudi na isang makasaysayang lugar na may malaking kontribusyon at bahagi sa proseso ng Bangsamoro struggle. Ang mga naipamahaging bahay ay hindi lamang magsisilbing tahanan, bagkus ay isang instrumento sa mas masagana, mas payapa at bagong simula na puno ng pag-asa na komunidad. Mula dito sa Upper Pangangkalan, SGA, Carmina Kamid, BIO News. Formal nang nilagdaan ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua at Parliament Speaker Muhammad Yaqub ang Bangsamoro Autonomy Act No. 86 o Districting Law sa ginanap na ceremonial signing ngayong araw, Enero 20, 2026 sa Plenary Session Hall, Bangsamoro Government Center. Ang Districting Law ay magsisilbing pundasyon ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, isang mahalagang hakbang upang matiyak ang malinaw, patas at legal na paghahati ng mga distritong kakatawan sa rehiyon sa nalalapit na halalan. Abangan ang buong detalye ng report na iyan bukas dito pa rin sa Pasada alas 7. Formal nang nagtapos ang serye ng region-wide public consultations ng Bangsamoro Parliament kaugnay ng anim na panukalang batas na naglalayong amyendahan ang Bangsamoro Administrative at Electoral Codes. Isinagawa ang huling mga konsultasyon sa Midsayap, Lamitan at Marawi City. Pinangunahan ng Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws ang mga konsultasyon na tumalakay sa 4 na panukalang batas hinggil sa reorganisasyon ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE, Ministry of Environment and Natural Resources and Energy o MENRE at Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR. Gayon din ang pagbibigay ng fiscal autonomy sa 4 na tanggapan sa ilalim ng Office of the Chief Minister. Ang natitirang mga panukala naman ay nakatuon sa pag-amyenda ng Bangsamoro Electoral Code, kabilang ang mga probisyon sa political party participation, representasyon ng kababaihan at alokasyon ng mga party seat. Samantala, ang probisyon hinggil sa none of the above o nota option ay unang tinalakay sa mga public consultation at kalaunan ay sinuri ng komite.
Matapos ang deliberasyon, ito ay inaprubahan at nakatakdang isumite ang committee report sa plenaryo. Sa public consultation sa Marawi, sinabi ng mga kalahok na makatutulong ang reorganisasyon ng malalaking ministeryo sa mas maayos at mas mabilis na pamamahala. Gayunman, iginiit nila ang malinaw at na transition at absorption provisions upang maprotektahan ang seguridad sa trabaho ng mga maaapektuhang empleyado. Sa basilan, tinalakay ng mga stakeholder ang mga hamon at oportunidad ng reorganisasyon ng tatlong ministeryo at ang mga reforma sa Bangsamoro Electoral Code. Ayon sa kanila, makatutulong ang pagbaba ng party membership requirement mula 10,000 tungong 5,000 upang maging mas inklusibo ang halalan at mapalakas ang representasyon. Sa Special Geographic Area, nagpahayag ng suporta ang mga stakeholders sa pag-amyenda ng Bangsamoro Administrative Code, ngunit nanawagan ng maingat na pagpapatupad ng reorganisasyon ng mga ministeryo. Iminangkahi rin ang pagpapalakas ng core functions at pagtatag ng hiwalay na administrative at finance units upang matiyak ang maayos na transition. Ipinaliwanag ni Deputy Speaker Bainta ng Patuan na ang mga panukala ay nakaangkla sa National Government Right-Sizing Program na layong pagbutihin ang efficiency ng mga ahensya ng pamahalaan habang pinangangalagaan ang kapakanan ng mga kawani. Tiniyak ng komite na ang lahat ng mga komento at mungkahing nakalap sa mga konsultasyon ay susuriin upang matiyak na ang mga panukalang batas ay tunay na tumutugon sa pangangailangan ng mamamayang Bangsamoro. Inaprubahan ng Bangsamoro Parliament ang isang resolusyon na humihimo kay Ferdinand R. Marcos Jr. na pahintulutan ang zero tariff importation ng bigas mula sa Sabah, Malaysia na eksklusibong ilalaan para sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Sa ginanap na regular session number 117 ng Bangsamoro Parliament nitong Enero 19, 2026, inaprubahan ang nasabing resolusyon bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas at agarang pangangailangan sa pagkain sa isla. Tinalakay sa plenaryo na nangangailangan ng agarang aksyon ang sitwasyon sa Tawi-Tawi dahil sa pagiging hiwalay nito at pagdepende sa bigas na iniaangkat mula sa Zamboanga City at iba pang malalayong pantalan na nagpapataas ng presyo dahil sa gasto sa transportasyon at logistics. Dagdag pa nila, mas malapit at mas praktikal na mapagkukunan ng bigas ang Sabah kung ito ay pahihintulutan. Ang kopya ng resolusyon ay ipapadala sa Office of the President, mga national agencies at sa Provincial Government of Tawi-Tawi para sa nararapat na aksyon. Ayon sa Bangsamoro Parliament, ang resolusyon na inihain ni na members of the Parliament, John Anthony Jet Lim, Jose Lorena at Nabil Tan ay isang natatangi at makataong hakbang na ipatutupad sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa ng national government. Nagsagawa kamakailan ang Bangsamoro Board of Investments ng first quarter monitoring para sa 2026 sa mga rehistradong investment project sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Saklaw ng monitoring ang ilang pangunahing rehistradong negosyo kabilang ang Dahuan Tampe, Bihing Tahik, Bujang Beach Resort, Almari Hotel, Southern Island Development OPC at Caltimex Rural Energy Corporation. Sa pamamagitan ng on-site assessments at konsultasyon, sinuri ng BBOI ang progreso ng mga proyekto, pagsunod sa mga investment commitment at ang ambag ng mga ito sa lokal na trabaho at kaunlaran ng komunidad. Ayon sa BBOI, mahalaga ang regular na monitoring upang matiyak na ang mga pamumuhunang ipinatutupad sa Bangsamoro ay nakakatulong sa inclusive growth at direktang napakinabangan ng mga lokal na mamamahayan. Good news para sa ating mga kababayang Bangsamoro na nais maging asatid teacher, muling binuksan ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education sa pamamagitan ng Directorate General for Madaris Education ang aplikasyon ng kwalipikadong guro sa Islamic Studies at Arabic Language o AISAL. Ayon sa MBHT Facebook page, tatanggap ng aplikasyon ang mga Schools Division Offices sa kani-kanilang lugar sa pamamagitan ng Madaris Division Heads mula Enero 21 hanggang Enero 30, 2026.
Kinakailangan sa mga aplikante ang pagsusumite ng application letter, authenticated na mga academic credentials, updated at duly notarized personal data sheet, anumang government-issued identification card at patunay ng paninirahan kasama ang iba pang kaugnay na sertipiko. Hinimok ng MBHT ang mga interesadong aplikante na tiyaking kumpleto ang mga dokumentong isusumite at sumunod sa itinakdang panahon ng aplikasyon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring sumangguni sa opisyal ng memorandum ng ahensya o bisitahin ang kanilang official Facebook page. Inilabas na ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang pinakahuling price monitoring updates ng mga produkteng agrikultura at pangisdaan sa Mega Market, Cotabato City. Layunin ng patuloy na price monitoring na mabantayan ang galaw ng presyo sa pamilihan at matiyak na patas at makatarungan ang bentahan ng mga pangunahing bilihin, lalo na ang isda, gulay, prutas at iba pang agricultural products. Hinikayat ang publiko na maging mapanuri at wais na mamimili sa pamamagitan ng pag-alam sa tamang presyo ng mga bilihin upang maiwasan ang labis na singil at maprotektahan ang kanilang karapatan bilang consumers. Patuloy ang panawagan sa mga mamimili at tindero na makiisa sa pagsisikap na mapanatili ang matatag at maayos na daloy ng presyo sa pamilihan para sa kapakanan ng lahat. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa ilang bahagi ng bansa ang localized thunderstorms. Asahan ang kalat-kalat na mga pag-ulan kaya ay ipinag-iingat ang mga nakatira sa low-lying areas dahil sa banta ng baha habang landslide naman sa mga malapit sa gilid ng bundok. Manatili ring nakatutok sa official social media pages ng Pag-asa at Barm Ready para laging updated sa lagay ng panahon. Makikita sa inyo mga screens ang hotline numbers ng BARMM Ready. Maging alerto at sama-samang isulong ang isang handa at resilient BARMM communities. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para laging updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako si Johamin Ali Inok ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po, pagpalain ang Bangsamoro.